dapat isa kang Muslim. Isa kang Muslim. Okay? Pangalawang kondisyon, al-baligh. Dapat nasa tamang edad ka. Miyakir belig ka. Oh. Pangatlong kondisyon, al-aqil. Dapat nasa tamang pag-iisip yung tao. Kanabakap ka miyang yata. Kanabab ka liwa-liwata. Kanabab mata nga. Hindi siraulo di kay baliw. Pang-apat, al-muqim. Dapat nandoon ka mismo sa lugar kung saan ikaw ay doon nakatira. Panglima, al-qadir. Dapat may kaya ka. Hindi ka matanda na wala ka ng kayang mag-ayuno. Dapat may kaya ka. As-salimu min al-mawani'. Dapat walang makakahadlang sa'yo tulad ng sakit o di kaya ay regla. Dapat walang makakahadlang sa'yo. So kung nandito sa'yo yung 6 na binanggit natin, Muslim ka, baligh ka, na nasa tamang edad ka na, tapos nasa tamang pag-iisip ka, tapos hindi ka naglalakbay dahil nandito ka lang sa lugar nyo. Okay? Tapos kayang-kaya mo naman dahil hindi ka matanda at wala kang sakit. Walang makakahadlang sa'yo. Dito, magiging obligado sa'yo ang pag-aayono. Magiging obligado sa'yo ang pag-aayono. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ito yung ibig sabihin ng ayah, na kung saan magiging obligado lang sa mga taong Muslim, may tamang pag-iisip, hindi balyo, nasa tamang edad, nasa kanyang lugar na hindi naglalakbay, walang makakapigil sa kanya at walang makakahadlang sa kanya. Kayang-kaya niyang mag-ayuno. Dito magiging obligado ang pag-aayuno. Gi ka kapaliugat o kapamuasa. Umya pa dalam rakagyan kaya ng timan na paliugat ka so kapamuasa. Sa manuto na ayasibot nga noroo, na ikaduha klase, pangalawang klase na binigyan din ng hatol ng ating relihiyong Islam ay ang as-saghir, ang mga bata na hindi pa umabot sa tamang edad. Yung mga bata, hindi obligado sa kanila yung pag-aayono. Pero dapat, bilang isang Muslim, bilang isang nanay, sanayin mo yung anak mo sa mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun yung tunay na awa at habag natin sa ating mga anak. Huwag natin gayahin yung mga magulang na yung anak niya kayang-kayang mag-ayuno, pero pinipilit pa rin yung anak niya kumain, uminom. Hindi niya pa rin ginigising yung anak niya na alam naman niya na yung anak niya ay kayang-kaya niya. Subhanallah. Wallahi, tatanungin kayo sa kabilang buhay kung paano niyo tinarbiya ang inyong mga anak. At kasama ito sa pagtatarbiya. Igiran na makakilid sa mga maranaw. Ay gagaw niyang kuwatayan na din yan. Pukon suwatayan na may kapuasa. Agi may ito ko nawata. Napakagaga. Na andun ikaw tuwalungan yan na tiginawata kan. Kataya, kas kanong man mga wata na siya kanong butang man sa luhur. Na humbuga kano din. Ribat. Napakalaking kamalian. Hindi yan yung tunay na awa natin, habag natin sa ating mga anak. Ayat ito, bubaya tanukiran, gagaw tanukiran, kapli tanukiran, namitarbiya tanukiran, so simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ginagawa ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim, kung saan inuutusan nilang mag-ayuno ang kanilang mga anak, at sa tuwing papalapit na ang Maghrib, at nag-iiyakan sila dahil sa gutom, binibigyan sila ng mga laruan. Binibigyan sila ng mga laruan, nang sa gayon ay umabot sila sa Maghrib at makapag-iftar sila. Ito yung pamamaraan. Ito yung tamang pamamaraan. Pangatlo, kasama sa mga taong binigyan ng hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito ay ang al-majnun, yung baliw. Si Raolo, sa Maranaw nakuha. Nama di Maranaw yan. Kamiyamiyat. Medangan. Makura-kurang. Mainusuan. Dagal-dagal tanurong ibasa. Orang sa tanga. Apa yang sudah pembedangan na kebetulan sa pembedangan. La hawla wala quwwata illa billah. Toy. So pure pembedang na, yung totoong balyo, hindi yung nagbabaliw-baliwhan. Yung totoong balyo, hindi obligado sa kanya ang pag-aayono. Okay?
Dahil nabanggit ang hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalatha. At kasama na rito yung mga balyo na hindi obligado sa kanila ang pag-aayuno. Maliban na lamang sa tao na hindi balyo pero minsan nagiging baliw. Kanaba beteng nga ugay na kulugulugo so beteng yan. May ganito naman talaga. Ha? So kung mag-aayuno ang baliw na hindi pa siya baliw, ibarat yan, namipusa, kanabas kanyan kumbetenga, kami akan namipusa, nakanabas kanyan kumbetenga, oriyan yan, nakagikuluhor na miyaw lugun so beteng yan. Miyaw lugun so beteng yan. Na oriyan yan, nakagikuasar na miya katanod man, miya daw man so beteng yan, na kurik na yung kutwa kaya pamuasan yan. Kurik ng kutwa kaya pamuasan yan. O pamakagingan sa tao. Kunyang yung taong, minsan ay nababaliw, minsan naman ay nasa tamang pag-iisip. Kung sakaling nasa tamang pag-iisip siya at nag-ayono, and then sa salatul dhuhr, nabaliw, and then sa salatul asr, nawala yung pagkabaliw, tama yung ayono niya at ipagpapatuloy niya ang kaniyang ayono. Okay? Toy. Kasama rin sa binigyan ng hatol ng ating relihiyong Islam, ay yaong matatanda. Yung matatanda, dalawang klase yan. Kailangan nakatanong-tanong niyo yung mga luksaran. Madagala pagkaribad saya. Matatanda na ulyanin na. Miyamungaw din. Mga luksa miyamungaw. Ulyanin, hindi kanila kilala. Yung mga anak nila, yung mga apo nila, wala na silang makilala. Ulyanin na. Itong mga taong ito, ang hatol nito sa ating relihiyong Islam, hindi mag-aayuno at hindi magbibigay ng fidya. Diya makapumuasa na kanabuong panpaliugat so kabagay sa fidya. Kami yamungaw, na kumiyasoy ko pakaasal ako kumana, lagi do kawawatae. Na kanabuong paliugat so kapamuasa, na kanabuong panpaliugat so ka, bagay sa fidya. Antaw nun basipa ka bagay sa fidya. Sino ba yung matandang makakapagbigay ng fidya? Yung matandang hindi pa ulyanin. Yung matandang dapan pamungaw. Yung matandang kilala pa ang kanyang mga anak, kilala pa ang kanyang mga apo. Ito, hindi obligado sa kanya ang pag-aayono, pero obligado sa kanyang magbigay ng fidya. Sa isang miskin. Kada isang araw, isang miskin. O di kaya, kung 2 araw, 2 miskin. Kung 3 araw, 3 miskin. At pwede rin naman na iisang miskin lang yung pinapakain mo sa araw-araw. Pwede rin naman na isang miskin lang yung pinapakain mo sa isang araw. Toy. Panglima, al-ajiz an as-siyam ajzan mustamirran la yurja zawaluhu kal-kabir wal-marid maradan la yurja bur'uhu ka sahib as-sartan wa nahwihi fala yajibu alayhi as-siyam. Yung mga taong hindi nila kayang mag-ayuno tulad ng mga may sakit. Suad na mga sakit yan, 3 klase. Yung mga may sakit, 3 klase yan. Unang klase ng may sakit, yung may sakit na hindi malala ang sakit. Normal, isakit. Lagi dulumasa, lagi dumayaw. Ginapaliwid na ka, makapamuasa ka. Obligado sa iyong makapag-ayuno ka kung ang nararamdaman mo lang ay sipon, obo, obligado sa iyong makapag-ayuno ka dahil hindi ka naman masisiraan ng lagnat mo. O di kaya hindi ka naman nahihirapan sa lagnat mo sa iyong pag-aayuno. Ikaduha klase, asakit na matengka asakit. Alladhi yashukku alayhi wala yadurruhu. Agisub baka gisub karagnas kanya nun, ugi na di na kabinasaan. Ugi na kapapasangan, karagnan. Ibarat yan na malupsa kita ulo niyan, sige nakapapasangan ako. Ugi na kanaban yung kabinasay. Sa balagi do binasa amal asakit. Nagiin, nagkapakayron, ay taros yan, suka pumuasan niya, nagkapakayron, makabukas ka niya, nagkabayudan niya, kabayudan niya. Ikatlawa klase sakit, saya madakal subkaribat, yung malala yung sakit. Yung malala yung sakit, haram sa kanilang mag-ayuno. Yung malala yung sakit. At yung malala yung sakit, 2 klase sila. May possible na gagaling pa, at ang mga taong ito, ay hihintay nilang gumaling sila at babayaran na lang nila yung ayuno nila.
Pangalawa, yung mga taong wala ng pag-asa pang gumaling dahil sinabi na ng mga doktor na ito ay complicated at mahirap nang gumaling ang ganitong klase yung uri ng sakit. Dito, hindi obligado sa kanya ang pagbibigay hindi obligado sa kanya ang pag-aayuno, ang obligado sa kanya ay ang pagbibigay ng fidya. Igira na miya kadagdagalap karibat raktano saya. Karamihan sa atin, alam yung gantimpala ng pag-aayuno. Karamihan sa atin, Masya Allah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisawa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karamihan sa atin alam yung mga gantimpala sa pag-aayuno. Pero mas marami yung hindi nila alam kung ano yung hatol ng Islam sa bawat sitwasyon na meron ka. Halimbawa na lang itong nagkakasakit ka. Halimbawa, yung may mga ulcer, sumasakit yung tiyan. O di kay malala ang kanilang sakit. Pagpasok ng Ramadan, pinipilit nilang mag-ayuno. Na alam nilang masisiraan sila. Tapos, pag sumakit yung tiyan, na may ulcer siya, alam niyang delikado yung kalagayan niya, sasabihin niyang, titiisin ko na lang kahit dito na ako namatay. Wallahi, pinatay mo yung sarili mo. Ayat nakalilid na, tigtigr na nga, miyak kay dito buwalang bawon. Opo nga matay na, pimba ka, kaya buno nga sa ginawa nga. Kana ba kami ako sa balas? Biyuno ka ginawa nga, miyak gagat ka. So aga matano agama Islam na iba betul dia subiti kano pitong isaan sang kaya kapakasuldo ulan no Ramadan. Kenapa na simba asuguan Allah Subhanahu wa taala apa magagatakan ron aromwar ko jihad. So kapamuasan na dar ka mapatot. Kung may sakit ka na malala yung sakit mo na alam mong mahihirapan ka, alam mong maaaring makasira sa iyong kalusugan, wallahi obligado sa iyong kumain, uminom at huwag mag-ayuno. Haram sa iyong mag-ayuno. Problema sa atin, yung gantimpala, yung alam natin, hindi natin alam yung hatol natin. Ha? Kaya kapag namatay ka, hindi gantimpala yung makukuha mo. Subhanallah. So dapat alam natin yung mga hatol nito. Kasama rin sa mga tao na binigyan ng hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-musafir, idha lam yaqsud bisafarihi at-tahayyul ala al-fitr. Yung naglalakbay. Mga taong naglalakbay, pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mag-iftar o di kaya sila ay hindi na mag-ayuno. Lalo na kung ikaw ay malubay at tao o di kaya ay mahina ang katawan sa tuwing ikaw ay naglalakbay. Ipinahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kunin mo ang ibinigay niya na rukhsa. Ayap terpon ang rukhsa naging muta inibigay niya rak al-lugar. Wa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Mata na Allah na kebubayaan niya na ayakwaan ka na so inibigay niya rak alugar. O inibigay niya rak alugar ay gira di ka di malayalayag na di kan pemuasa na kuang kad naging kuto di nga ka pemuasa ka di malayalayag na buyo di ka buko pada mga gawi. Kay kebubayaan Allah aging kuto ayap tindig na ka na so inibigay niya rak alugar. Nakasama sa mga ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang huwag kang mag-ayono o di kaya pwede kang hindi ka na mag-ayuno pag ikaw ay naglalakbay. Okay? Kung ikaw ay kung hindi mo nililinlang ang iyong Panginoon, halimbawa, maglalakbay ako kasi yung mga naglalakbay, hindi obligado sa kanilang pag-ayuno para makakain at makainom ako. Maglalakbay ako. Kung yun yung intensyon mo, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya, ganito na lang, yung mga bagong kasal sa Ramadan, o di kaya sa papalapit na Ramadan, Masya Allah, mga bagong kasal. Ang kadalasan, hindi nila natitiis yung asawa nila, kasi bagong kasal eh. Lalo na yung ikakasal sa Ramadan, andun ni kapita yan ng... Kaya minsan may mga tao talagang nag-iisip, ano kaya kung maglakbay tayo para exempted tayo sa pag-aayon ngayon? Pero ang totoong intensyon nila sa paglalakbay ay honeymoon. Kaya hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pa kayo bang pangakala, ginawang ka, at ika, malayalayag tanong ka, ginguta ka palayalayag na kanabong paliwag so kapamuasa. Andun di ka pa palayalayag tanong, nakapakay na kumantano, minum tano, swad na karumania, nabugwa kiawing, kapakay na perembang niya si karumania na dundo, kagi di sirang di malayalayag.
Naugiyan na ni antap ka sa giyang kutwa masa, akya palayalayag ka na, ribatanan ang kapalayalayag, nagupaliw ka talaga na makapamuasa ka sabab sa giyang kutwa. So antap ka na asar ka makabuka ka, na baka pure adi malayalayag. Toy. Kasama rin sa mga binigyan ng hatol ng ating relihiyong Islam, ay ang al-mariyot, o di kaya ay ang mga kababaihan. Dito tayo sa mga kababaihan. Yung mga kababaihan, al-haid, fayahramu alayha as-siyam. Katulad na lamang ng may regla, may bisita, may haid. Yung may haid, hindi po obligado sa inyo ang mag-ayuno. Kaya maiintindihan natin na kung sakaling ikaw ay nag-ayuno, halimbawa, nag-ayuno ka nung alas 3 ng umaga. Oh, may pusa ka, nag-ayuno ka hanggang sa dumating ka sa 5 minutes before ng Maghrib. Tapos, dumating yung regla, yung bisita. Dito, nasira na ang iyong ayuno. At mababayaran mo ang iyong ayuno. Kahit 5 minutes na lang yung natitira sa Maghrib. Mababayaran mo pa yun. Kahit 2 minuto, 1 minuto, pag dumating yung bisita ng babae, bago mag-maghrib, bago mag-iftar ang tao, kailangan mabayaran niya ang araw na yon dahil nasira na ang kanyang ayuno. Okay? Gayon din, halimbawa, yung babaeng haid, nawala yung haid niya 10 minutes before ng adhan ng Fajr. Dito, obligado na sa iyong mag-ayuno ka. Paliwad na makapamuasa ka. Apya sa 10 buka minuto sa lambuon, o di na 5 ka minuto sa lambuon, na paliwad na makapamuasa ka. Gagang ako man. Di ka dan pagunaiso ka pamaygo ka, di ka dan ka pagunaiso ka psuti nga di. Ayat na unaing ka nagyang ko to kapamuasa ka. Lagi dinan sumajujunub. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mialoy Aisha radhiyallahu anha, na majujunub sa kanyan, na miya muasas kanyan, adas kanyan panmaka suti. Na kapakay mambu asum bae, andudunun so bisita na makapamuasadaan na gubo makapsuti ko oriano kapakapamuasan niya. Sa iko, kapag bangiro sa subo. Na malagid sa kukuman so haid aguso nifas. So baiya, miyakang buwata, yung bagong silang, bagong panganak. Dahil ko to nifas, nas kanya so pamagaan. Kataw ni pamagaan? Sumakangudan, kataw ni pero na pamagaan? Antay diyon mataw. Madagal. Ayap pero na pamagaan nagyuto so bisitaw ba matutundog yan suwata apaliyo ko tiyano inaiyan. Nagyong ko to bisita roo nagyuto betul sa nifas. Kana ba uto haid? Kana ba uto normal bisitaw ba kagyuto natutundog niya so wata. Andun ni kapakaliyo wata natutundog niya so wata. Ilan yung masuhikma wallah may kapya suhikma wallah subhanahu wa ta'ala. Ayas sa bapakapakaw mau bisita si iko ba na limuon wallah subhanahu wa ta'ala. Igiraman ito dapat makabangon sa walay. Udi na miya kabangon sa walay, na miya akirbalik din, na miya kabangon sa walay, okay na ka na ba maririmbit, nagyong kuto kapakaw mo o bisitan yan na limuanan wallah. Limuanan wallah. Agyan to kapakaw mo o bisitan yan. Kagyo pa maka mapuro-puron sa sulit na maluyo to sakit yan, nagyuto isa bapakapiliw niyan. Limuon wallah. Andan ni karimbit yan, amawgats kanyan, nagyang kutwa, bisitan yan, na sambian sa kanyan wallah subhanahu wa ta'ala, sa panganangkan apkakan wata yan sa suldat yan, dito isabab asumawgat na di ko mabisita gaidip. Kaming baloy asubisitan yan, napkakan agyang kutwa wata sa suldat yan yan. Na anda naman ikang bawata yan, nagyuto nifas, anda naman ikang bawata yan, nasa kamaw tumambo asugupan mimbabawat ang mga bain na di ko mabisita sabab sa subisitan yan apakaasal na siyang biyam man wallah subhanahu wa ta'ala na biyeluin yan agatas amatatagukurar inaiyan apkasuso ang kutawatayan. Gina sa mga hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dahil dyan, ang panghuli ay kung kakailanganin mong mag-iftar ka. Dahil may nangangailangan ng iyong tulong. Halimbawa, nasusunog yung bahay nila. So ngayon, nag-aayuno ka. Wala kang lakas ng katawan. Nag-aayuno ka. So ang kailangan mo
ay mag-iftar ka, uminom ka, kumain ka muna upang makatulong ka sa kanila. Dito pwede kang mag-iftar. Ha? Pwede kang mag-iftar dahil kailangan nila yung tulong mo. Ha? Halimbawa, yung nalulunod, nakita mong nalulunod, pero ikaw ay nag-aayuno at nawalan ka ng lakas, hindi mo kayang lumangoy upang iligtas ang taong ito, dito pwede kang mag-iftar. Okay. Misababsan, mga luksakan, mga pagariakan, miyak kadakadakal sukukuman, ang mapapadalam saya, ugiid na di tanong mapandilangan sa bab ko katasiyan, na siya tanong pakanduda ko mga pakay sa iyo, kauman isa na ad na pakay sa iya na kailangan niya na makanalian. Nasungan ni nada kanoron ka sa gugudi piya-piya kamakatawan na ka ng badagal pa na dapat at pukusin ro na dito noron supatan sabab ko kakampat o oras na kapakaya ipamakay sa iyo so pitangi sa anak kita no bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walasanun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutwala kiniyo wa tayo guru tano si ko kiabdinirak tano sa sabat ko pandawan wa agama Islam isaw to komya ka importante akin ang lan nakasabutan tano asak tano mga bae nagwep man na pagkatundugon na so kalimat kasira asi makapanggulalan si ko isa ko mga banto tano VIP visitor tano ada asalakaw askaniya na miyaka pa minilang agiyan sa Quran maana askaniya na hafidul Quran nagus kaniya na miyaka pasad sa kulliyat syara'iyya nagus kaniya na educator or CEO or president as-Salihin Integrated School nagus kaniya na former senior board member o di na former DXAD radio station manager da asalakaw ko pakatataling umantano a congressman biiznillah ada asalakaw ki Sheikh Al-Alim Abu Farhan Husin M. Haji Umar falyatafaddal siyadatuhu mashkuran ma'jura. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu ala habibina al-Mustafa, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagampaganay ron na parangkom na kan so pada datangan sa giyang kaya mga pagariak na mga ulama, mga ariyamiyay, mga kangudaan, guninas kami mga kangudaan na ay may mga kakasiki Abu Muhammad Saranggani imantong nas kanuk man mga kangudaan nas kami tumutundog kiran so balasangan wala sa mapya yang kaya kuan organizer yang kaya mga bubaytano balasangan wala sa mapya so mga participant kalangulangan niyo balasangan wala sa mapya mga dagto agong mga bay. Ikadua na isa pinaka-importante ang mapirwakan rakano nagyang kaiya miyaw sir kita no nagyang kaiya mga guro niyo na ayapatot na madalam ko mga pusutano agumingulalan tano sabab sa tanto mababa so kawyawigtan tanto masimpit di tano plakay o ba tano puplanwi so dunia na aya plakay ang tano na so kapuplanwi tano si ko ipo makasurga tano na dunay agyang kay adataraya mga galbakyo matan apad kano kung mga tao mananaguntaman ay riyo takno nagyang kaya lecture agyang kaya pakiwatanakan yung tama yan na sobra kami sa magari sa inama yung gaya si Ahmad Noor na miya kapipig yung ta osay niya nakita no madakla di rumah tao
kagiyaban yan din na kuan, din yan tato ka diretso. Kagiya sabab sa mutakapusen yan nun, kuparar ka noron si ko mga bayo. Okay, napalit nyo to, sabutan pipya, kagiya marayag atanto, so agamatanwa, agama Islam. Gyan kaya pakataling Ramadan, nagyan kaya programan yung Istiqbal Ramadan, na apyagin ang bu, manggumaan niyo, gyan ang bu, matagur kano, ami pagalabat yung sagyang kaya wala na Ramadan, na alhamdulillah. Pira-piray pumuwa sa ataw, ayaw buwa minito ko niyan na miyaw maso Ramadan. Da makapreparado. Na miriparado kano, na kanaw ba matag, ay buwa piriparado niyo na buwa pamikiran, o di na baka nung preparado kong mga darpayo, kung sudawalay, katamang pan ko pong bulawlaan